Hi, good afternoon po. Ako si Brian po. Meron akong katanungan sa lahat ng mga kandidato po rito. My question is, kung kayo ang manalo, how you can prevent Sara Duterte na manalo sa 2028? Because ngayon pa lang, nagpapakalat na sila ng disinformation sa social media, may mga vloggers na kaalyado nila, nag-upload sila ng mga magaganda sa Davao, sa Mindanao. How you can prevent Sara Duterte to win? Parang yung kagaya sa US na nalo si Donald Trump. How you can prevent it? Lahat po kayong kandidato, pwede pong sagutin yan. Napakahirap na tanong, no? Kasi ako, I'm a very objective person. And though I am not in favor of Sara Duterte, I will not create something that would attack directly Sara Duterte. Kasi that's not what a candidate should do. I think kung mauupunin niyo ako, ang sisiguraduhin ko, una, aayusin po natin itong bulok na Omnibus Election Code, itong Fair Elections Act, because it is unfair. Sisiguraduhin po natin na yung dapat mga nakapanagot ng moral turpitude, may mga kaso ng pagnanakaw ay hindi na po makakatakbo. Kaya kung si Sara Duterte napapatunayan at mai-impeach na siya ay may moral turpitude, nagnakaw ng pera ng gobyerno, dapat sa batas natin idaan na hindi na makakatakbo itong mga nagnanakaw na ito. At yun, tiyak ko, hindi na siya makakatakbo kasi bawal na ang korakot, bawal na ang dinastiya, bawal na ang trapo bilang opisyal ng gobyerno. Hindi na makakatakbo si Sara. Sa tingin ko let's talk due process, no? Siyempre, depende kung nasaan side ka ng politika, no? So, obviously, hindi ka sa side ng politika. Pero let's be fair. Hindi ako nasabing dito ako. I'm an independent candidate. Pero the point is, kung meron mang katiwalian na ginawa, sa ngayon kasi, hindi pa nabubuksan ng envelope, no? Puro politika pa lang. So, ang envelope na, doon pa. At bubuksan pa yan pag nagsimula yung impeachment court. Who knows? Baka isa ako sa mga impeachment judge, no? So, pero titignan ko dyan, yung ano ba yung nangyari? Taga-banda, meron talagang gano'n nangyari, no? Kasi bigyan natin yung chance manalo, makapagpaliwanag, pero kung meron talagang ginawa, ay dapat hindi talaga makaupo. Dahil merong ginawa. Hindi dahil sa politika, hindi dahil sa nanalo, karamihan ay mga BBM, kaya hindi siya makakatakbo, kundi dahil nagkaroon ng impeachment at binuksan yung ebidensya dahil doon lang siya pwedeng buksan sa impeachment court. Hindi katulad noon, hindi binuksan, dapat mabuksan para malaman natin kung talagang dapat siyang ma-impeach at kung ma-impeach siya, hindi siya makatakbo. So ito po, hindi lang kay Sara, kahit sino po yan, kahit presidente pa natin yan, iyan po ay lahat ay papasok sa ganon. Kaya hindi po ito usapang politika, kundi usapang justice para sa mga politiko na tiwalik. Okay po. Hey, pwede bang sagutin sana ni Sec Gonzales o kaya ni Angelo de Alban? Pwede naman ako sumagot, pero pwede ba kitang tanongin na konti? Opo. Bakit galit na galit ka kay Sara? Nabudol po kasi ako eh. Ha? Nabudol po kasi ako eh. Ano daw? Nabudol po ako eh. Nabudol ka ni Sara? Nabudol ako ng kandidato, kala ko pagkakaisa yung pala, sila mag-aaway-away eh. Di ang kinakagalitan mo, hindi lang si Vice President, pati President. Hindi, actually, kung pwede nga akong tanungin ng ibang questions, kung bababa si BBM sa 2028, padadala nyo rin ba siya sa ICC? Anyway, ang masasabi ko lang, kapag, kaya kita tinanong, hindi siya dahilan ng kampi ako kay Vice President. Gusto ko sana makuha sa iyo kung bakit talaga ayaw mo sa kanya. Sabi ko, nabudol ka. Presidente, nabudol din. Alam mo, binubudol tayo ng lahat ng politiko natin forever and ever. Kaya gusto talaga natin ang tunay na pagbabago sa bayan natin. Kailangan, tignan natin ang talagang problema. Our politics, our politicians are the ones killing our opportunity to be a better nation. Maging progresibo. Kaya ang tingnan natin yung sistema na. Kasi mapupuno-pulungan kapag ginamit natin yung galit mo. At kailangan natin yung political system natin, tingnan natin yung buti. Paano natin pinapractice ang politika sa Pilipinas?
paano natin hinihikayat ang ating mga kababayan na iboto ako, iboto siya, kami, boto. Buti na lang dito sa amin, hindi kami manloloko sa inyo. Hindi namin kayo bibilihin. Hindi namin kayo bubulahin. Hindi kami magangako sa inyo. Kailangan natin bagong politika sa Pilipinas. Opo. Kapag nag-focus tayo sa isang tao sa susunod na eleksyon, hinahati natin ang Pilipinas sa dalawang pamilya lamang. At yan ang gusto nila. Because they will be dividing the country north-south. At cycle yan. So instead of focusing on two families, ito lang po ang pakiusap ko mga kabataan, kasi lahat naman kami dito ay medyo may katandaan na dito. You are future leaders. Kapag bumoto kayo ng political dynasty or traditional politicians, sila pa rin ang makikita ninyo 5, 10, 15 years from now ng panahong gusto nyo nang maglingkod. So kung magpo-focus tayo sa isang tao lamang sa 2028, hinahati ninyo ang Pilipinas sa dalawang pamilya at magpapalitan mo ninyo. Kaya dapat i-focus ninyo sa issues na gustong ilabas ng mga kandidato at hindi sa personalidad. Kami rito, ay wala kaming bahid ng political dynasty at traditional politics. Kami lang po ang rumespeto sa presensya ninyo at sa panahon ninyo. Nawa mapagbigyan naman po sana kami ng pagkakataon sapagkat iginalang naman po namin ang inyong eskwelahan. So sana mabigyan po ninyo kami ng pagkakataon dahil tapat naman po kaming maglingkod. At sana, wag sana tayong maging issue ng personality kung hindi platform-based. Yun lang naman. Maraming salamat po.